Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po sa aking channel. Pag-usapan muna po natin itong isa sa ating tatalakayin ngayon tungkol po dito sa busy nila. Kay BP Sara, no mga kaibigan, BP Inday Sara, na yung kanyang performance, gaya nga po ng alam natin, no, sa mga survey nitong mga nakaraan, ay talaga namang bumulusok, no mga kaibigan, bumulusok ng husto yung etong si BP Sara mga kaibigan sa kanyang survey, 'di ba? Talaga namang the numbers shows na talagang malaki ang naging malaki na ang naging epekto kay BP Sara noong mga maybe we could say mga kalokohan nila, 'di ba? 'Di ba mga kaibigan? So eto na nga, ano ba yung ating pag-uusapan tungkol dito kay BP Sara? Unahin natin 'to mga kaibigan, ano? Unahin muna natin yung tayo muna ay ano lang segue no mga kaibigan doon sa nalalapit na SONA ng ating mahal na pangulo, 'di ba? And unahin natin itong singit lang muna, no mga kaibigan. Total papunta naman tayo kay BP Sara, iisang grupo naman sila, no mga kaibigan. Unahin na natin 'to singit, okay? Eto pangalan nito mga kaibigan, si Harry, 'di ba? Si Harry Mau, okay? Sa nalalapit na SONA po ng ating mahal na pangulo, ang sabi nitong si Harry Mau, feelinggero din ito mga kaibigan. Feelinggero. Ano ba? Feelinggero, feelinggera. Whatever, 'di ba? Etong si Attorney Harry Roque, mga kaibigan, noong July 15, 2024, kamakailan lang yan, mga kaibigan. Sabi niya, bakit pa ako dadalo? 'Di ba? Unang-una, alam ko naman na lahat ng pangako nakasulat sa tubig at ere. 'Di ba, mga kaibigan? Ang tanong natin ito. 'Di ba? Ang tanong natin ito. Invited ka? 'Di ba? Attorney Harry Roque, invited ka? Pangalawang tanong, official ka? Huwag pilinggera, ha? 'Di ba? Pero malay naman natin mga kaibigan, naimbitahan naman talaga itong si Attorney Harry Roque, 'di ba? Pero ang sabi niya ay hindi raw siya dadalo dahil sa alam naman na raw niya kung ano yung mga yung pangako, no mga kaibigan. Alam naman na raw niya yung mga pangako, okay? So okay na 'yun, 'di ba? Sabihin mo na lang na alam ko na yung sasabihin ni PBBM diyan eh. Alam ko na yung mga ipapangako ni PBBM diyan, 'di ba? Pero yung dudugtungan mo pa na nakasulat sa tubig at ere, hello, wag kang pilinggero at pilinggera, ha? Yun lang naman, no, mga kaibigan. Norma San Pedro, shout out, no? Kumbaga nag-segue lang tayo dito sa sa feeling ni Harry Roque, mga kaibigan, na talagang invited siya, no, mga kaibigan. And kung invited man siya, wala naman tayong magagawa ron, di ba? Okay, so eto na nga mga kaibigan, di ba? Usaping hindi pagdalo, no? Usaping hindi pagdalo sa 2024 SONA ni PBBM, mga kaibigan. Nung nakaraan ay nai-content natin na po, mga kaibigan, yung sinasabi nga na itong si BP Sara ay hindi raw po dadalo dahil siya po ay tinatawag na anong tawag doon? Survivor, no, mga kaibigan, ha? Na siya raw ay survivor, no? So hindi raw siya dadalo, di ba? And yung statement na yon ni BP Sara, mga kaibigan, talaga namang naging viral sa social media, di ba? At kahit tayo nga nai-content din natin 'yon, no, mga kaibigan. Pero kung mapapansin ninyo doon sa ating title, may nakalagay doon di ba? Yung busy nila natagpo ang binaligtad ko na lang, mga kaibigan, baka mapalo tayo ni Lolo YouTube, no? Natagpo ang angat. 'Di ba? Bakit nasabi nating natagpo ang angat? Kasi ang tanong natin dito, mga kaibigan, okay pa ba itong si BP Sara? 'Di ba? Alam niyo 'yun, no, mga kaibigan, yung kanyang mentality is kumbaga ay
may langis pa ba? Gumagana pa ba yung ano, yung mentalidad nitong isang BP Sara, mga kaibigan? 'Di ba? Na pagkatapos niyang magpahayag na hindi siya dadalo doon sa SONA ng ating mahal na pangulo, mga kaibigan. Eto na naman, no, mga kaibigan, meron na naman siyang statement, no, mga kaibigan. Nagsawa na siguro sa no comment, 'di ba? Nagsawa na itong si BP Sara sa no comment, mga kaibigan. Kaya tayo ngayon tuloy-tuloy, no, tuloy-tuloy yung kanyang mga pahayag na sinasabi nga na ano na ah kumbaga pagbibigay ng statement, no, mga kaibigan. Okay. Eto sabi rito, mga kaibigan, no, hindi na ako magpaliwanag pa. Hindi na raw siya magpaliwanag pa, mga kaibigan, ano. In a text message sent to GMA News Online, Vice President Sara Duterte refused to explain her reason why she will not be attending the third State of the Nation address of the President Ferdinand Marcos Jr. next week. Diba? Ang sabi niya, mga kaibigan, nagsabi na ako ng rason. Akala nila, joke or bomb threat. Hindi na ako magpaliwanag pa. Diba, mga kaibigan? Kumbaga sabi ko, ang tanong nga natin, mga kaibigan, diba? Nasa maayos pa ba yung takbo ng pag-iisip nitong BP Sara nila, no, mga kaibigan? Dahil nakita naman natin, ano, nung nag-trending sa social media and even in the mainstream media, mga kaibigan, yung kanyang pahayag na hindi siya dadalo sa SONA dahil siya raw ay ang tawag doon, survivor, no, mga kaibigan, no? Ay maraming ano, no, negative, meron pa nga iba positive, yung iba sinasabi joke lang daw, 'di ba? So, kung ako, 'di ba, nasa matinong kaisipan at ako talaga namang ayaw ko maapektuhan yung aking ginagawang pagsisilbi sa bayan bilang Vice Presidente, 'di ba, mga kaibigan, lilinisin ko yung aking pangalan, 'di ba? Talagang magsasalita ako, bibigay ako ng statement na, "Sandali, medyo naligaw ata kayo ng ano, ng pagkaintindi doon sa aking sinabi. Ang ibig ko sabihin ay eto, ganito, ganito, bla 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 bla," 'di ba? Pero ang sabi niya, mga kaibigan, eto dinagdagan pa, 'di ba? Nagsabi na ako ng rason, akala nila joke, 'di ba? O bomb threat, 'di ba? Nandun na naman, mga kaibigan. Nag-iiwan na naman ng question mark sa isipan ng taong bayan, 'di ba? Sabi nga natin, kaya nga sabi niya destined survivor siya, 'di ba? Nagkaroon tayo ng mga kaisipan at nagkaroon tayo ng mga haka-haka, 'di ba? Na posible, 'di ba? Posible na baka meron silang gagawin, 'di ba, mga kaibigan? Na imbes na sana ay napasinungalingan yon, mga kaibigan, maglabas siya ng statement, 'di ba? Dinagdagan pa niya. Ayan, meron pa ngayong ano, bomb threat, 'di ba, mga kaibigan? Oh, ano ibig sabihin niyan? 'Di ba? And sabi pa niya, hindi na ako magpaliwanag pa. Okay? Ngayon, eto, mga kaibigan. Dahil sa mga ginagawa na ito, pinalalabas na ito na statement ni Inday Sara, no, mga kaibigan, ay sabi nga dito, wait lang ha, meron pa ako idaragdag na, mga kaibigan. Ayun, napag-usapan yung binanggit ni Inday Sara na joke, di ba, joke, o kaya ay bomb threat, no, mga kaibigan. Alam nyo ba na meron din mga tanga, di ba? Alam niyo ba na meron din mga tanga na talaga namang sumasakay ng husto, no? Sumasakay ng husto at sila yung sila yung naglilinis ng dumi o tae na ikinakalat nitong si busy nila, no, mga kaibigan. At isa diyan, mga kaibigan, ay itong isa sa mga miyembro ng Banateros. Banateros, kilala niyo ba yung mga Banateros, mga kaibigan?
'di ba, sina Banat Bay, tapos si Oli, pagkatapos etong isang ito, no, si Dada, na laki-laki ng katawan, wala namang laman ng utak, puro dada lang. Kaya tama sa kanya yung pangalan Dada, no mga kaibigan, dahil puro dada lang. 'Di ba? Sabi ni Dada, mga kaibigan, ang sabi ni Dada, no mga kaibigan, ito if you don't get the joke, if you don't get the joke, you become the joke. 'Di ba? Sabi niya, pagka hindi niyo makuha yung biro, no? Alam naman natin, 'di ba? Sinasabi nila, nagbiro daw si Inday Sara. Pag hindi niyo nakuha yung biro, kayo ang biro. 'Di ba? Kaya nga masasabi ko na itong isa sa banatero, mga kaibigan, or I think if I'm not mistaken hindi lang isa sa mga banatero, kundi lahat talaga, buong banatero na, 'di ba mga kaibigan? Buong banatero na ay mga tanga. Na ngayon, alam niyo mga kaibigan, alam niyo ngayon nag-aaway-away na sila. 'Di ba yung mga DDS against dito sa mga banatero, nag-aaway-away na sila. Pagkakabulong sa akin nung aking bubuit, mga kaibigan, pagkagaling nila sa Hong Kong, no, binigyan na sila ng libreng excursion doon sa Hong Kong, nagkaroon pa ng usapin sa pera. Pagdating sa usaping pera, mga kaibigan, numero 1 diyan itong mga banatero. Mga kaibigan, numero 1 yan, yung mga banatero na yan. Okay, sabi niya, kung hindi niyo nakuha yung joke, kayo ang joke. 'Di ba? Ang akin naman masasabi dito, mga kaibigan, 'di ba? Sa kakatanggol ninyo doon sa joke at kabibili ninyo doon sa joke ng inyong vice presidente, mga kaibigan, isa lang masasabi ko, 'di ba? Pumapayag kayo na magmukha kayong tanga. 'Di ba? Mga ano lang 'yan, mga segue lang 'yan, mga kaibigan, ano. Ngayon, bago natin puntahan yung yung resulta ng survey. No, actually hindi na yung survey ang papakita ko sa inyo, mga kaibigan, kundi pag-uusapan natin, ano ba yung dahilan, 'di ba? Ano yung dahilan, mga kaibigan, kung bakit ay ganon yung naging survey, lumabas ngayon doon sa bagong survey ngayon, sa mga survey ni Inday Sara, no mga kaibigan. Pero bago yan, shoutout muna tayo. 'Di ba? Mahaba-haba pa yung oras. Meron pa ako 1 oras, no mga kaibigan. Baka magtampo sa atin itong mga kaibigan natin na naririto, 'di ba? Yon, Jerome Recalde, shout out. Good morning. And Lady in Red, shout out. 51 billion. Yan, nandiyan na rin si 51 billion. Shout out, shout out, shout out, shout out. Okay? And Danny Reynado, shout out. Yan. Sabi ni 51 billion, Banatiros grupo ng mga bubong vlogger. May manyakol, may bayad, may dugyot na lilim na naglilimahid, 'di ba? Nilahat mo na. Parang in-all-in-one mo na 51 billion, 'di ba? Nandiyan na rin si Rose Baroga. Shout out Rose Baroga. Oy! Ma'am Katkat, maraming salamat sa pangkulay. Mga pangit na walang utak yan, mga yan, Kuya Al. Oo nga. Buti pa nga kayo, alam ninyo Sila hindi nila alam. Di ba? Sabi rito, Jimar Alian, shoutout sa iyo, Jimar Alian. Sabi niya, pagtanggol, boss mo bangag, walang nagawa sa bayan. Wala palang nagawa sa bayan. Standby ka dyan, standby ka dyan. Yung pangalawang content natin, no? Kasunod nito, after nitong kay BP Sara, standby ka dyan, Papakita ko sa iyo, no? Papakita natin sa inyo, mga kaibigan, no? Kung hindi pa kayo nasisiyahan doon sa mga performance na ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas, mga kaibigan, puntahan natin yung ika nga yung medyo slight negative side. 'Di ba? Na kung bakit yung mga priority bills na binanggit ni PBBM nung pangalawang SONA niya ay yung iba ay hindi nagkaroon ng hanggang ngayon ay hindi pa rin nagaganap na isang batas, no? And mamaya pag-uusapan natin yan. So, Jimar Alian, standby ka lang dyan Pero anyway, shout out na rin muna sa'yo. Okay? Shout out na rin muna sa'yo. Yan. Okay? Sa Norma San Pedro, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong posisyon, unprofessional. Di makatao, ginagawang basura ang batas ng Pilipinas, walang respeto at manner. Kawawa tayo pag naupo ang mga
Duterte. Kaya alam na this, no? Alam na this mga kaibigan, okay? Oh, sabi ni Lito Marasigan, shout out. Yung mga banateros wala nang ginawa kundi magreklamo. Ang nakita lang nila ay mga ginagawa ni Digong. Kay PBB puro reaction, wala daw ginagawa. 'Di ba mga bulag? 'Di ba maliban do sa sinabi ni 51 billion kanina na may dugyot, may manyakol, may mukhang pera, 'di ba? Mga bulag idagdag niyo na ron. No mga kaibigan, mga bulag pa, 'di ba? Okay. Shout out Lito Marasigan. Okay? Yon si Mami B. Berhel Valencia, shout out. Yan, nandiyan na rin si Berhel Valencia. Sabi ni Mami B, super agree at kat-kat, puro pangit sila. Kung anong pangit ng itsura, mas pangit pa ang ugali. Di ba? Romel, shout out Romel. Hello, host Al. I don't know which is worse. Her, no comments, or listening to her explanation, which makes me feel a little dumber after hearing it. Parehas lang po. Parehas lang po na worse. No, Boss Romel, okay? And Lionel Obona. Yan, isa pa si Lionel Obona, 'di ba? Puro lang ayuda amo mo bangag, 'di ba? Eh anong ginagawa nila Bongo? Anong ginagawa ni Sara Duterte kapag kasama si Amy, 'di ba? O ayuda rin 'yun, 'di ba? Ayaw niyo ng ayuda? O baka naman sa susunod makikita namin yung mga mukha ninyo na doon nakapila o kaya pamilya ninyo nakapila sa mga ayuda. Di ba? Anyway, Lionel Obona, shoutout din tayo, okay? Hindi naman kawalan si Sara, may phobia na kasi sa itok-itok. Di ba? And sabi ni Berhel Valencia, paano yan boss? May magkakaso pala. Ito si Maharlika papunta na ng California. Dagdagan pa, di ba? Dagdagan pa, no? Hahaha, basag, ayuda ba? Diba? Kaya nga, wag na lang kayo magsandali. Pagka ganito mga kaibigan, pag gusto nyo mag-comment, isipin nyo muna, sandali. Magko-comment ako regarding ayuda. Hindi kayo maibabalik. Diba? Baka mamaya iba to pabalik sa akin yung salitang ayuda. Diba? Wag ganun mga kaibigan, diba? Wag ganun. Dito pa sa channel ko, at saka dito pa kay host. Diba? Mga kaibigan, simple lang naman tayo, hindi ako magagalit sa inyo. Ibabalik ko lang. Di ba? Ibabalik ko lang sa inyo yung tanong. No, mga kaibigan. Okay. So, eto ngayon. Puntahan natin to mga kaibigan. Di ba? Puntahan natin to. Sabi ko kanina, ay, saan na yun? Naapektuhan, no? Naapektuhan mga kaibigan, yung performance nitong si BP Sara. Mga kaibigan, lakyan nga natin ito. Kahit dito man lang, lakyan natin para mabasa ninyo. Yan, no? Yan. Okay? Naapektuhan itong performance ni Sara, mga kaibigan, no, sa kanyang second quarter. Dati ang taas-taas ng kanyang di ba? Ang taas-taas ng kanyang survey. And kahit na hindi naman tama na ikumpara yung mansanas sa orange, di ba? Yung president saka vice presidente, pero ginagawa nila, kinukumpara nila, sabi nila, ayan, mas mataas sa survey si Sara. Pero ngayon mga kaibigan, no, ay talagang kitang-kita na yung pagbulusok pababa ng survey nitong si BP Inday Sara, no, mga kaibigan. Kaya natanong tuloy natin mga kaibigan, ano kaya dahilan? 'Di ba? Ano kaya dahilan at talagang bumulusok yung estado ni BP Sara pagdating doon sa mga survey na dati ang tataas, di ba? Minsan mas mataas pa nga yung number niya doon sa, sabi nila mas mataas pa raw kay PBBM, di ba mga kaibigan? Pero ngayon bumulusok di ba? Ma'am Rosana Toralba, shout out. Yan, nandiyan na rin si Ma'am Rosana Toralba. Yan, shout out. Okay? Oh. Sabi ni Danny Reynado, Lionel Obona, naniniwala ka sa kasinungalingan ni Duterte, siya itong tumitira ang fentanyl. Okay? Sabi ni ibang klase Maxilarde, ibang klase talaga si Sara pag sumagot, mas lutang pa sa lutang. Di ba, mga kaibigan? And Lito Marasigan, yung CBP
parang paawa yan, naapektuhan yan dahil sa kanyang pamilya, walang ginawa kundi batikusin ang pamilya. Eto na nga yung ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan, no? Dito sa ano, sa isang ano ng ang tawag to? Publicus Asia mga kaibigan sa kanilang Facebook account no mga kaibigan meron tayong nakita no nakita natin ito pahayag 2024 second quarter 56% ng mga botante ay naniniwala believe Vice President Sara yan no okay 56% ng mga botante ay naniniwala na itong si Vice President Sara Duterte's performance ay na-impluwensyahan, no? Is influenced by issues. Na-impluwensyahan, naapektuhan ng mga issue na nagli-link sa kanyang tatay na si former President Rodrigo Roa Duterte. Yan. And ang sabi rito mga kaibigan, yan pinakita rito, di ba? 2024 pahayag second quarter survey period June 15 to 19, 2024 based on 1,507 na mga tinanong nila no mga kaibigan. Okay? Most pressing, sabi rito, most pressing national issues that is affecting the overall performance of the Vice President Sara Duterte Carpio. Yan, no? Okay. Ano yung mga issue na yan? Ito, mga kaibigan, di ba? Sabi rito, number 1, inclusion of Vice President Sara as one of the accused in crimes against humanity case pending before the ICC. No, ang nakalagay diyan mga kaibigan, 24, di ba? Ang taas, 24. No, yung pagsama no sa pangalan ni BP Sara no doon sa ICC kasi di ba kung natin matatandaan hindi lamang si Duterte, di ba? Si Digong, si BP Sara, tapos etong si Bato de la Rosa, di ba mga kaibigan? Tatlo sila na magkakasama doon sa ICC. So sabi rito, maaaring ito ang isa sa mga nakaapekto sa overall performance ni Vice President. Okay? Pangalawa, former President Rodrigo Duterte accused President Ferdinand Marcos of taking cocaine and issued a statement on Mindanao secession. Ito na pumapasok yung komento ng ating isang kaibigan, di ba? Naapektuhan talaga. Doon sa mga paninira ng tatay niya kay PBBM, mga kaibigan, ngayon bumabalik, nagbubumirang doon sa anak. Kaya yung overall performance nitong si Inday Sara, mga kaibigan, ay naaapektuhan. Di ba? Pangatlo, congressional investigation on so-called gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and People's Republic of China. Dito, hindi man lang siya nagbigay ng statement, hindi siya nagbigay ng reaction, di ba? Ano sabi niya nung tinanong siya tungkol sa WPS? No comment. Di ba? Pang-apat, launch of revised K-10 curriculum to decongest the subject and to focus on foundational literacy skills. Ito nga isa mga kaibigan doon sa mga ipinagsigawan natin noong manawagan tayo ng Sara resign, di ba? Yung kanyang mga plataforma, yung kanyang mga performance bilang secretary po ng DepEd, di ba? Marami siyang hindi nagawa doon, no, mga kaibigan. At kung meron man, medyo may kasablayan, di ba? Panglima, proposed new curriculum providing students the choice of enrolling in 2 more years of pre-university study to get them ready to college. Sipin nyo mga kaibigan, K1 to 12 na nga lang, malaking perwisyo na sa mga magulang, di ba? Pagkatapos, magdaragdag ka pa ng 2 taon na pre-university study para lamang maghanda sa kanilang pagka-college. Wow naman, di ba? Results from the 2022 program for International Students Assessment, yung PISA, di ba mga kaibigan, na talaga namang lumalabas doon na kulelat na naman yung ating mga estudyante. Di ba? Dapat sana ito yung nabibigyan. So ito yung mga tanong ng pahayag ng mga kaibigan ng Publicus Asia doon sa mga 1,507 na mga tao, ng mga kaibigan. At talagang sabi dito masasabi natin na 'di ba na talagang apektado
etong si Inday Sara, mga kaibigan, ng mga pinaggagagawa ng kanyang ama, 'di ba? At alam na nga niyang sablay yung kanyang ama, pagdating sa ganung usapin, no comment pa rin, 'di ba, mga kaibigan? Kaya nga yung sinasabi kanina natin na tungkol doon sa kanyang statement na hindi pagdalo sa SONA ni PBBM, mga kaibigan, pagkatapos nagpahayag siya na hindi na ako magpapaliwanag, 'di ba? Kung ang pagkakakala niyo ay joke or bomb threat, 'di ba? May bomb threat na naman, no, mga kaibigan. Natatanong nga natin, 'di ba? Hindi kaya tanga lang? Hindi kaya sadyang angat lang etong si BC? 'Di ba? Ang sabi ko nga doon sa isang GC namin, hindi ako naniniwalang tanga eh. Hindi ako naniniwalang tanga, mga kaibigan. Dahil naniniwala ako na hindi lang tanga, bobo pa. 'Di ba? Ngayon, kung meron kayong karagdagang komento, mga kaibigan, dito sa ating natalakay sa unang bahagi, mga kaibigan, ay please feel free to comment on our comment section, lalong-lalo na po yung mga tawag dito, yung mga ating mga team replayer, no, mga kaibigan, dahil sa yan po ay ating binabasa, no, mga kaibigan, at yung iba ay binibigyan natin ng reaction, no po, mga kaibigan.